Isang gabi ng anibersaryo, isang saksak sa likod. Habang suot ko ang puting bestido, ang asawa kong si Marco ay may ibang tinititigan ng buong liyag. Ang matalik kong kaibigang si Clara, ninakawan nila ako ng dangal, ng yaman, at higit sa lahat, ng aking anak. Itinapon nila ako sa kulungan na parang basura. Ngunit hindi nila alam, sa ilalim ng lupang ito, may lihim na iniwan ng aking ina. Isang kapangyarihang kulay itim na babawi sa lahat ng kinuha ninyo. Handa na ba kayong makilala ang bagong Anastasia? Sino nga ba ang tunay na bilanggo sa laro ng pag-ibig at pagtataksil? Baliw na yata talaga ang asawa ko, Clara. Buti nga inuubos niya ang pera niya sa mga walang kwentang charity, kaysa naman nandito siya sa bahay na parang lantang gulay. Wala na siyang silbi sa akin, nakakasakal na ang pagiging perpekto niya. Iyan ang mga salitang dumurog sa kaluluwa ni Anastasia. Nakatayo siya sa labas ng bahagyang nakawang na pinto ng tanggapan ng kanyang asawa. Bitbit ang isang maliit na kahon ng mamahaling relo na matagal niyang pinag-ipunan para sa kanilang ika-10 anibersaryo. Suot niya ang isang eleganteng puting bestida, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang kanyang mga labi ay may bakas pa ng matamis na ngiti na inihanda niya para sa gabing ito. Ngunit tila naging yelo ang dugong na nananalaytay sa kanyang mga ugat. Sa pamamagitan ng siwang ng pinto, nakita niya ang kanyang asawang si Marco, ang lalaking inalayan niya ng buong buhay at kayamanan, na mahigpit na nakayakap sa baywang ng kanyang matalik na kaibigan. Nakaupo si Clara sa hita ni Marco. Marahang hinahaplos ang mukha ng lalaki habang nakangiti ng punong-puno ng panlilinlang. Hindi makahinga si Ana. Parang may mabigat na batong dumagan sa kanyang dibdib. Pinipiga ang kanyang puso hanggang sa wala nang matirang patak ng dugo. Ang kanyang lalamunan ay nag-apoy sa sobrang pait, ngunit walang anumang tinig na lumabas sa kanyang mga labi. Ang mga kamay niyang nakahawak sa regalo ay unti-unting nanghina, at ang maliit na kahon na binalot ng pulang pelus ay nahulog sa makapal na karpet nang hindi man lang nakalikha ng ingay, kasabay ng tuluyang pagkadurog ng kanyang mundo. Ang pagtataksil ng 2 taong pinakamamahal niya ay tila isang laso na mabilis na gumapang sa kanyang buong pagkatao. Bakit, Marco? Saan ako nagkulang at naging basurahan na lamang ang tingin mo sa 10 taon ng aking tapat na pagmamahal? Aatras sana si Ana upang tumakbo palayo, upang itago ang sarili sa dilim at umiyak hanggang sa maubos ang kanyang luha nang biglang mabasag ang katahimikan ng gabi. Ang matatapang na liwanag na kulay pula at asul ay mabilis na naglaro sa mga salamin ng bintana ng kanilang mansyon. Bago pa man niya maintindihan ang nangyayari, ang mabibigat na hakbang ng mga lalaking nakauniporme ay tila yumanig sa makikinis na sahig ng kanilang tahanan. Pumasok ang mga pulis, walang pag-aalinlangan, walang paggalang sa sagradong tahanan ng mga Villafuerte. Search warrant! Magsitabi kayong lahat at huwag gagalaw. Ang malamig at may autoridad na tinig ng hepe ay nagpatayo ng mga balahibo ni Ana. Lumabas sina Marco at Clara mula sa tanggapan. Kapwa nagkukunwaring gulat. Mabilis na nilapitan ng mga pulis ang mamahaling bag ni Ana na nakapatong sa ibabaw ng mesa sa sala. Ang mismong bag na iniregalo sa kanya ni Clara noong nakaraang buwan. Tila alam na alam ng mga autoridad kung saan sila titingin. Ibinuhos nila ang laman ng bag. Kasabay ng pagkalaglag ng kanyang mga pampaganda at pitaka, isang malaking pakete na binalot ng itim na tape at naglalaman ng puting pulbos ang gumulong sa sahig. Pumikit ng mariin si Ana, umiling-iling, hindi makapaniwala sa nakikita. Tumingin siya kay Marco. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, naghahanap ng kakampi, naghahanap ng tagapagligtas. Marco, sabihin mo sa kanila, hindi akin yan. Wala akong alam dyan. Pakiusap, tulungan mo ako. Ngunit imbes na yakapin siya at protektahan, lumayo si Marco ng ilang hakbang. Ang mukha nito ay nagpinta ng labis na kalungkutan, isang perpektong pag-arte na lalong nagpabikig sa lalamunan ni Ana.
Dahan-dahang kumuha si Marco ng isang brown envelope mula sa kanyang bulsa at iniabot ito sa hepe ng pulisya. Officer, matagal na po kaming may problema. Ang asawa ko. She has been very unstable. Dinala ko siya sa psychiatrist noong 1 buwan. Depressed siya, nawawala sa sarili. Hindi ko akalain na aabot siya sa paggamit at pagtatago ng ganitong bagay para lang makalimot. Bawat salita ni Marco ay tila mga punyal na isinasaksak ng paulit-ulit sa likod ni Ana. Ang mga pekeng dokumentong medikal, ang kinabisadong linya, ang malamig na titig ni Clara na ngayon ay nagtatago sa likuran ni Marco na parang isang inosenteng tupa. Lahat ng ito ay isang malinaw at nakakakilabot na katotohanan. Plinano nila ito. Plinano nilang nakawin ang kanyang dangal, ang kanyang kayamanan at ang kanyang kalayaan. Wala akong sakit. Nagsisinungaling siya. Mga walang hiya kayo. Sinubukan ni Ana na lumaban, ngunit mabilis na hinawakan ng 2 pulis ang kanyang mga braso. Ang malamig at matigas na bakal ng posas ay walang awang ibinilanggo ang kanyang manipis na mga pulso. Ang hapdi ng bakal ay walang panama sa kirot na nananalasa sa kanyang kaluluwa. Mama, saan ninyo dadalhin ang mama ko? Ang matinis at pilit na iyak ng isang bata ang tuluyang pumunit sa natitirang katinuan ni Ana. Si Liza, ang kanyang 7 taong gulang na anghel, ay nakatayo sa hagdan. Umiiyak habang yakap-yakap ang isang lumang manika. Nagpupumigla si Ana ng buong lakas. Inaabot ang kanyang anak, hindi inaalintana ang pagbaon ng posas sa kanyang balat na nag-iwan ng pulang marka. Liza, anak ko, huwag kayong matakot. Babalik si Mama. Bitiwan ninyo ako. Kailangan ako ng anak ko. Ngunit mabilis na hinarang ni Marco ang bata. Yumuko si Marco, hinawakan ang mga balikat ni Liza at sa isang tinig na sinadyang iparinig kay Ana, sinabi niya ang pinakamalupit na sumpa. Tignan mo ang ginawa ng mama mo, Liza. Masama siyang tao. Niloko niya tayo. Hindi na siya babalik. Hindi kinaya ni Ana. Tila nagdilim ang kanyang paningin habang sa pilitan siyang kinakaladkad palabas ng mansyon. Bawat hakbang palayo sa kanyang anak ay tila pag-ukit ng isang malalim na sugat na hindi kailanman maghihilom. Ipinasok siya sa loob ng madilim at malamig na sasakyan ng mga pulis. Sa likod ng salamin na unti-unting binabasa ng ambon, pinagmasdan niya ang huling imahe ng kanyang nasirang buhay. Nakatayo si Marco sa beranda ng kanilang mansyon, nakangiti habang marahang inilalagay ang kanyang braso sa balikat ni Clara. Wala silang bakas ng pagsisisi, tanging pagdiriwang ng kanilang tagumpay sa paggiba sa buhay ng isang babaeng walang ibang ginawa kundi magmahal. Umarangkada ang sasakyan, binabagtas ang kalsada, patungo sa isang impyernong walang kasiguraduhan. Sa loob ng madilim na espasyo, ibinaba ni Ana ang kanyang ulo sa kanyang mga nakaposang kamay. Ang tuloy-tuloy na pag-agos ng kanyang mga luha ay sumasabay sa tahimik na panalangin sa kalangitan. Hanggang kailan siya mananatili sa dilim na ito at paano pa siya muling makakabangon mula sa abo ng kanyang sariling pamilya. Ang unang gabi sa loob ng madilim na selda ay tila isang mahaba at walang hanggang bangungot para kay Anastasia. Ang malamig at magaspang na semento ang naging kapalit ng kanyang malambot na kama. Ang mapanghing amoy ng kalawang at pawis ay pumalit sa halimuyak ng mga rosas na nakatanim sa kanyang hardin. Nakaupo siya sa isang sulok, nakayakap sa kanyang sariling mga binti habang nanginginig hindi dahil sa lamig ng hangin, kundi dahil sa matinding pangungulila. Ang kanyang nakagawiang mundong puno ng kulay at pagmamahal ay biglang naglaho, napalitan ng mga rehas na bakal na pumipigil sa kahit anong pag-asa. Sa mga sumunod na araw, ang dating makinis niyang balat ay nagkaroon ng mga pasa at dumi mula sa kawalan ng maayos na tulugan. Ang mga kasamahan niya sa selda ay hindi nag-atubiling iparamdam ang kanilang puot sa isang babaeng nagmula sa mataas na lipunan. Ang bawat tingin nila ay puno ng pangungutya. Tila sinusukat ang lalim ng kanyang pagbagsak.
Tignan ninyo ang prinsesa, umiiyak na naman. Ang pang-uuyam ng isang bilanggong may malaking peklat sa braso ay sinabayan ng malalakas na halakhak ng iba pa. Dito sa loob, pantay-pantay tayo. Walang silbi ang mga diamante mo rito, baliw. Hinding-hindi ka na makakalabas hanggang sa mabulok ang mga buto mo. Sa bawat pag-insulto, nanatiling tahimik si Ana. Hindi niya ininda ang pang-aapi dahil ang tanging pinapakinggan ng kanyang isip ay ang huling iyak ng kanyang anak. Humilig siya sa malamig at magaspang na pader ng selda. Ginamit niya ang dulo ng kanyang nanginginig na daliri upang gumuhit ng isang maliit na hugis ng muka sa alikabok na nakakapit sa semento. Sa kalagitnaan ng maingay na gabi, mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata, inilapit ang kanyang noo sa malamig na pader at ibinulong ang pangalan ng kanyang anak na tila isang sagradong panalangin. Liza, patawarin mo si Mama. Mahal na mahal kita. Isang hapon, isang gusot na sobre ang walang ganang inihagis sa kanya ng isang gwardiya. Ang puso ni Ana ay tumibok ng mabilis. Umaasang ito ay balita tungkol sa kanyang anak. O marahil ay mula sa isang abogadong nais siyang tulungan. Ngunit nang buksan niya ang papel at makita ang pamilyar na sulat kamay ni Marco, tila pinigan ng buong higpit ang kanyang dibdib. Huwag mo nang subukang makipag-ugnayan sa amin. Iyon ang simula ng liham na may diin ang bawat letra. Inayos ko na ang lahat ng dokumento para sa tuluyang paglipat ng buong yaman mo bilang kabayaran sa mga nangyari sa atin. Masaya na kami ni Clara at huwag mo nang hanapin ang anak natin si Anastasia. Sinabi ko na kay Liza na wala ka na at hindi ka na dapat balikan. Pinaniwala ko siyang mas makabubuti para sa kanya ang magpatuloy ng wala ka. Parang biglang nawala ang hangin sa dibdib ni Ana. Napaupo siya sa basang sahig habang mahigpit na nilulukot ang papel sa tapat ng kanyang puso. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang nilalamon ng semento. Pinatay na siya ng lalaking kanyang minahal. Ninakaw na ng tuluyan ang kaisa-isang dahilan ng kanyang paghinga. Wala nang natira sa kanya. Wala na siyang silbi. Kinagabihan, habang ang lahat ay natutulog, naglakad si Ana patungo sa madilim na bahagi ng paliguan ng bilangguan. Ang tubig mula sa isang sirang tubo ay lumilikha ng isang malungkot at paulit-ulit na himig na sumasabay sa patuloy na pag-agos ng kanyang mga luha. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, tila dalawang malalim na balon ng kawalang pag-asa. Napatingin siya sa isang matalim at kinakalawang na piraso ng bakal na nakausli sa gilid ng lumang lababo. Kung patay na siya sa paningin ng kanyang anak, ano pa ang silbi ng pagharap sa bawat umaga? Kung ang mundo ay napakalupit, bakit pa siya lalaban sa isang giyerang talo na siya simula pa lang? Unti-unti niyang inilapit ang kanyang panginginig na pulso sa matalim na bagay. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, handang yakapin ang huling kadiliman. Ngunit bago pa man dumampi ang malamig na bakal sa kanyang balat, isang magaspang at mainit na kamay ang mahigpit na pumigil sa kanyang braso. Hindi ganyan ang pagkakakilala ko sa dugo ng mga Villafuerte. Isang paos, ngunit matatag na tinig ang umalingaw-ngaw mula sa anino ng madilim na pasilyo. Napamulat si Ana. Unti-unting lumabas mula sa dilim ang isang matandang babae. May mga uban sa buhok at malalalim na kulubot sa mukha. Ngunit may mga matang nagliliyab sa pambihirang tapang. Tinitigan ng matanda si Ana ng diretso sa kaluluwa. Hindi pinalaki ng iyong ina ang isang duwag, Anastasia. Buhay ang anak mo at kailangan niya ang kanyang tunay na ina, hindi isang bangkay na sumuko sa mga duwag na traidor. Nanlaki ang mga mata ni Ana. Panandali ang nakalimutan ng bigat sa kanyang dibdib. Paano nakarating ang pangalan ng kanyang namayapang ina, ang kanyang tunay na pangalan, at ang mga matatalim na salitang yon sa loob ng isang rehas na nagbubura ng pagkakakilanlan. Sino? Sino po kayo? Nanginginig na tanong ni Ana. Bago pa man makasagot ang matandang babae, isang mabilis at mabigat na yabag ang yumanig sa likuran ni Ana. Isang malakas na puwersa ang biglang humablot sa kanyang buhok
nagpatumba sa kanya sa basang sahig. Dalawang malalaking babaeng bilanggo ang lumitaw mula sa dilim ng paliguan. Ang isa ay may hawak na matulis na kahoy na sinadyang patalimin. Ang mga mata ay may sadyang utos at bayad upang tapusin ang buhay ng bagong salta ngayong gabi. Ang malamig na tubig sa sahig ng paliguan ay humalo sa takot na bumalot kay Anastasia. Ang kamay na mahigpit na nakahawak sa kanyang buhok ay tila bakal na hindi siya pinahihintulutang makagalaw. Ang isa sa mga bilanggo na may malapad na balikat at mata na nagliliyab sa kasamaan ay itinaas ang matulis na piraso ng kahoy. Nakita ni Ana ang sinag ng buwan na tumama sa matulis na dulo nito. Handang bumaon sa kanyang laman. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, hinihintay ang hapdi. Ngunit ang hapdi ay hindi dumating. Sa halip, narinig niya ang tunog ng laman na tumama sa matigas na semento at ang daing ng isang tao. Pagmulat ni Ana, nakita niya ang malapad na bilanggo na nakahandusay sa sahig, hawak ang sariling tuhod. Ang matandang babae, na akala niya ay mahina at marupok, ay nakatayo sa pagitan ni Ana at ng mga sumasalakay. Hawak ang isang mahabang tuwalya na tila ginamit na latigo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, hindi nagpapakita ng kahit anong takot. Bumalik kayo sa mga lungga ninyo bago ko baliin ang mga daliri ninyong ginagamit nyo para tumanggap ng maruming pera mula sa labas. Ang babala ng matanda ay mababa, ngunit puno ng awtoridad na nagpanginig sa dalawang bilanggo. Nagkatinginan ang mga sumalakay bago mabilis na tumakbo palayo, natatakot sa kakaibang lakas ng matanda. Dahan-dahang lumapit ang matanda kay Ana at inilahad ang kanyang magaspang na kamay. Ang kamay na ito ay nagbigay ng isang pamilyar na init na matagal nang hindi nararamdaman ni Ana. Nang makatayo si Ana, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa mukha ng matanda. Hinahanap ang sagot sa libu-libong tanong na tumatakbo sa kanyang isip. Sino? Sino po kayo? Paano ninyo nakilala ang aking ina? Utal-utal na tanong ni Ana habang hawak ang kanyang nanginginig na braso. Inayos ng matanda ang kanyang gusot na uniforme. Ako si Marites. Ang sagot niya. Isang pangalan na tila pumukaw sa isang malayong alaala sa utak ni Ana. Ako ang tapat na tagapaglingkod ni Doña Carmen, ang iyong ina, bago pa man siya kunin ng malagim na aksidente. Ngunit ang katotohanan ay, hindi aksidente ang pagkamatay ng iyong ina, Anastasia. Pinatay siya ng mga taong kinatatakutan ng kanyang lihim na kapangyarihan. Ang mundo ni Ana ay tila huminto. Ang matagal ng saradong sugat ng pagkawala ng kanyang ina ay biglang nabuksan. Ngunit ngayon ay may kasamang malalim na pagtataka. Anong kapangyarihan? Anong lihim? Isa lamang mabuting pilantropo ang aking ina. Umiling si Marites at iginiya si Ana pabalik sa madilim na pasilyo, malayo sa prying eyes ng ibang bilanggo. Ang iyong ina ay hindi lang basta namamahagi ng pera, Anastasia. Siya ang utak sa likod ng itim na rosas. Isang lihim na samahan ng mga kababaihan na nakaranas ng matinding pang-aabuso mula sa mga makapangyarihang kalalakihan sa lipunan. Mga abogadong ipinagkanulo, mga tagapaglingkod na inabuso, at mga asawang tulad mo na itinapon sa basurahan. Tinipon sila ng iyong ina at binigyan ng bagong buhay. Sa ilalim ng pangalang itim na rosas, kinakalap nila ang mga lihim ng mga naghahari-harian sa Manila. Mga lihim na sapat upang ibagsak ang mga imperyo at mga tiwaling politiko. Ang mga salitang iyon ay tila mga panibagong hangin na pumasok sa baga ni Ana. Isang samahan ng mga kababaihan na lumalaban para sa hustisya at ang kanyang ina ang nagtayo nito. Biglang, ang lahat ng kabutihan at misteryo ng kanyang ina ay nagkaroon ng malinaw na kahulugan. Kinuha ni Marites ang kamay ni Ana at ipinakita ang isang maliit na peklat na hugis bituin sa kanyang pulso. Isang marka na simula pagkabata ay sinasabi ng kanyang ama na nakuha niya dahil sa isang lagnat. Hindi ito simpleng peklat,
Bulong ni Marites. Isa itong susi na naiwan ng iyong ina bago siya mamatay. Isang susi sa isang tagong vault sa mismong ilalim ng kulungang ito. Isang vault na naglalaman ng lakas na magpapabagsak sa mga taong sumira sa buhay mo. Ang puso ni Ana ay napuno ng matinding emosyon, pagkalito, kalungkutan, ngunit higit sa lahat, isang malakas na apoy ng determinasyon na nagsisimulang magliyab. Naiyak siya, hindi na dahil sa kahinaan, kundi dahil sa pag-usbong ng isang bagong pag-asa. Niyakap niya si Marites ng mahigpit, naramdaman ng init ng isang inang tila bumalik upang yakapin siya sa gitna ng malamig na rehas. Hindi na siya nag-iisa. Ang kanyang ina, bagaman pumanaw na, ay nag-iwan ng isang pamana para ipagtanggol siya. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, ang maliit na radyo na pag-aari ng isang gwardiya sa di kalayuan ay biglang lumikha ng malakas na static bago marinig ang isang balita na nagpabato kay Ana. Sa isang eksklusibong balita, formal na nag-isang dibdib ngayong araw sina Marco Villafuerte at Clara Mendoza sa isang pribado ngunit marangyang seremonya na ginanap sa mismong mansyon na dating pag-aari ng unang asawa ng negosyante na si Anastasia. Ang bagong mag-asawa ay masayang humarap sa mga bisita, suot ang nangiti ng mga bagong simula. Ang mga salitang iyon ay tila mas matalim pa kaysa sa kahoy na muntik nang pumatay kay Ana kanina. Ikinasal na sila sa bahay na kanyang itinayo, gamit ang perang pinaghirapan ng kanyang pamilya. Nakita ni Ana sa kanyang isipan ang ngiti ng tagumpay sa labi ng 2 taong nagtaksil sa kanya. Ngunit hindi na siya iiyak. Ang luha ng kahinaan ay tuluyan ng natuyo, pinalitan ng yelo na nagpapatigas sa kanyang puso. Ang itim na rosas ay nakahanda ng mamukadkad. 7 taon ang lumipas, ngunit sa loob ng mga rehas na yon, ang panahon ay hindi na susukat sa paglipas ng mga araw, kundi sa unti-unting pagbabago ng kaluluwa. Ang dating Anastasia, ang inosenteng babaeng umiiyak sa bawat sulok dahil sa pangungulila, ay tuluyan ng inilibing kasama ng mga lumang alaala. Sa halip, isang bagong babae ang tumayo mula sa mga abo. Isang babaeng ang mga mata ay kasing lamig ng yelo at ang isip ay kasing talim ng patalim. Hindi na siya ang biktima na madaling apakan. Natutunan niyang gamitin ang sining ng katahimikan at pagmamasid bilang kanyang pinakamakapangyarihang sandata. Sa ilalim ng maingat na pagtuturo ni Marites, ginugol ni Ana ang bawat gabi sa pagsasanay. Hindi sa paghawak ng baril o sa pagiging bayolente, kundi sa pag-unawa sa mga lihim na wika ng itim na rosas. Natutunan niyang basahin ang galaw ng katawan ng mga tao, ang mga panlilin lang na nakakubli sa kanilang mga ngiti, at ang sining ng pagmamanipula gamit lamang ang mga salitang sinadyang pinili. Ginamit niya ang mga koneksyon ni Marites sa labas upang makatanggap ng mga impormasyon, ang mga maliliit na papel na nakatago sa loob ng mga tinapay na pinapasok ng mga tagapaglingkod ng bilangguan ay nagsilbing mata at tainga niya sa labas ng mundo. Isang araw, habang maingat na nagwawalis sa bakuran ng kulungan, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Isang lalaking nakasuot ng malinis na suit na may mga matang nagpapahiwatig ng talino at katapatan. Ang humarap sa kanya sa silid bisita. Ako si Gabriel, isang abogado na matagal nang sumusubaybay sa iyong kaso. Ang kanyang tinig ay kalmado ngunit naglalaman ng paninindigan. Alam ko na ang kaso mo ay isang malaking kasinungalingan, Anastasia. Nais kong buksan muli ang investigasyon at tulungan kang makamit ang hustisya na ipinagkait sa iyo. Tinitigan ni Ana si Gabriel ng matagal. Sa loob ng 7 taon, natutunan niyang huwag magtiwala kanino man. Ang tiwala ay para lamang sa mga taong handang maging tanga, ang madalas niyang paalala sa kanyang sarili. Ngunit nakita niya sa mga mata ni Gabriel ang isang uri ng kalungkutan na katulad ng sa kanya. Ang kalungkutan ng isang taong nabigo ngunit patuloy na lumalaban para sa isang mas mabuting kinabukasan.
Nakita ni Ana ang isang kaalyado sa lalaking ito na handang isugal ang kanyang karera para sa isang taong tinuring na kriminal ng lipunan. "Bakit mo ito ginagawa, Gabriel?" tanong ni Ana. Ang boses ay mababa, ngunit may diin. "Ano ang makukuha mo sa pagtulong sa isang babaeng wala nang maituturing na kayamanan? Hindi lahat ng bagay sa mundo ay nasusukat sa pera o pabor." Sagot ni Gabriel habang tinititigan ng mabuti si Ana. May mga taong naniniwala pa rin na ang katotohanan ang siyang tanging magpapalaya sa atin. At hindi ako titigil hanggat hindi natin napapatunayan na inosente ka. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng isang pamilyar na kiliti sa puso ni Ana, isang pakiramdam ng pag-asa na matagal na niyang ibinaon. Subalit bago pa man niya masabi ang kanyang desisyon, naisip niya ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa sarili niyang kalayaan. Ang kanyang anak na si Liza. Paano kung ang paglabas niya ay magdulot ng panganib sa buhay ng kanyang anak? Naputol ang kanilang pag-uusap nang tumunog ang bell, hudyat na tapos na ang oras ng dalaw. Pagbalik niya sa kanyang selda, nakita niya si Marites na naghihintay. Panahon na, Anastasia, ang bulong ng matanda na tila isang hudyat para sa simula ng kanilang pinakamalaking misyon. Ang daan patungo sa vault ng iyong ina ay bukas na. Sa ilalim ng takip-limlim, nang ang lahat ng mga gwardiya ay nasa kabilang wing dahil sa isang sinadyang kaguluhan na inayos ni Marites, dahan-dahang lumabas si Ana at pumunta sa lumang bodega sa ilalim ng bilangguan. Hinanap niya ang isang pader na may ukit ng itim na rosas at sa pamamagitan ng pagdikit ng kanyang peklat sa partikular na bahagi ng bato, isang mahinang pag-usad ng semento ang narinig. Bumukas ang pader at bumungad sa kanya ang isang makipot na daanan pababa. Ang simoy ng hangin ay amoy lumang papel at mga lihim na matagal nang natutulog. Sa isang iglap, nasugatan ang kanyang daliri nang hindi sinasadyang mapasagi sa matalim na gilid ng pader. Tumulo ang mainit niyang dugo sa sahig at sa halip na linisin, pinagmasdan niya ito habang unti-unting pumapatak. Ginamit niya ang dugo sa kanyang daliri upang gumuhit ng hugis rosas sa sahig, isang simbolo na nagpapatunay ng kanyang pangako na walang sino man ang makakatakas sa kanyang paghihiganti. Pagbaba niya sa mga hagdan, natagpuan niya ang isang maliit na silid na punong-puno ng mga folder, kahon, at isang lumang vault. Ang huling mensahe ng kanyang ina ay nandito na, handa ng buksan. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang malamig na bakal ng vault, ang tunog ng mabigat na pagbukas ng pinto ay umalingaw-ngaw sa itaas. May ibang taong pumasok sa bodega, at ang mga yabag na yon ay hindi sa isang gwardiya. Ito ay nagpapahiwatig ng mga takong na nagmamadali, mga yapak na sadyang pamilyar kay Ana. Nanginginig ang mga kamay ni Ana. Ang mga yabag sa itaas ay papalapit, kasabay ng tunog ng nagmamadaling takong na tumutukoy sa isang pamilyar na anino. Hindi ito si Marites, hindi rin ito si Gabriel. Isa lamang ang taong may ganitong tunog ng yapak, ang taong ayaw na ayaw niyang makita sa loob ng bilangguhan. Si Clara. Mabilis na nagtago si Ana sa likod ng isang tumpok ng mga lumang kahon. Halos hindi humihinga. Narinig niya ang pagbaba ng mga yapak ni Clara sa hagdan, kasama ang mahinang tunog ng kanyang paghinga. Ang ilaw mula sa taas ay dahan-dahang lumikha ng isang silhueta ng isang babaeng nakasuot ng mamahaling damit. Ang buhok ay maayos na nakapusod, tila hindi nababagay sa madilim at mabahong bodega. Huminto si Clara sa harap ng vault at sa kanyang mga kamay ay may hawak siyang isang maliit na susi. Ang susi na yon ay hindi angkop sa peklat na tanda ni Ana. Ito ay isang pisikal na susi. Sa loob ng 7 taon, ang alam ni Ana ay tanging niyang peklat lamang niya ang susi. Ngunit bakit may isa pa si Clara? Hindi niya maunawaan. Dahan-dahang ipinasok ni Clara ang susi sa butas ng vault at inikot ito. Isang mahinang tunog ng pagbukas ang narinig at humakbang si Clara papasok.
Pagpasok ni Clara sa loob, lumabas din si Ana mula sa kanyang pinagtataguan. Sinundan niya si Clara, nag-iingat sa bawat yapak. Nakita niya ang kaibigan na abalang naghahanap ng isang bagay sa loob ng vault. Hindi ginto o pera ang hinahanap ni Clara, kundi isang particular na folder. Sana naman ay nandito na ang mga papel na yon. Bulong ni Clara sa sarili, puno ng pag-aalala. Kung hindi ko makikita ang ebidensya ng pagkalugi ng pamilya Villafuerte, baka maghinala si Marco na may iba akong alam. Kailangan kong makasiguro na wala nang makakaalala sa tunay na nangyari sa kanyang ina. Nagkaroon ng mabilis na pag-iisip si Ana. Naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang dibdib. Hindi lang basta sa kanya nagtaksil si Clara, kundi maging sa kanyang ina. May alam si Clara sa pagkamatay ng kanyang ina. May kinalaman siya sa lahat ng ito. Ang galit ay mabilis na gumapang sa kanyang katawan, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili na gumawa ng anumang ingay. Sa huling pagkakataon, muling nilibot ni Clara ang kanyang paningin sa vault. Nang hindi niya makita ang hinahanap, naglabas siya ng isang maliit na lighter at sinunog ang ilang lumang papel na nahawakan niya. Kung hindi ko makukuha ang gusto ko, sisiguraduhin kong wala ring makakakuha nito, bulong niya. Napakagatlabi si Ana. Napakapanganib ni Clara. Hindi lang basta traidor, kundi isang masugid na nagtatago ng lihim. Nang tuluyang masara ni Clara ang vault at umakyat na sa hagdan, mabilis na lumabas si Ana mula sa pinagtataguan at pumasok sa loob. Nakita niya ang maliit na sunog na naglalagablab sa isang sulok. Mabilis niya itong pinatay gamit ang kanyang sapatos, hindi inaalintana ang amoy ng usok. Dito sa loob ng vault, natagpuan ni Ana ang isang kayamanan, hindi ginto, kundi impormasyon, mga lumang liham, mga pahayagan, mga ledger at mga dokumento na naglalaman ng mga detalyadong kasalanan ng mga Villafuerte, ng mga Mendoza at ng bawat makapangyarihang pangalan sa Manila. Nakita niya ang mga peking transaksyon ni Marco, ang mga bahid-dungis ng pamilya ni Clara, at ang pinakamahalaga, ang isang lumang dyaryo na naglalaman ng artikulo tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina. Ngunit may isang maliit na tanda ng X sa ibabaw ng headline. Ang isang sulat mula sa kanyang ina ay nakita rin na niya. Ito ay may nakasulat na, "Kung babagsak ako, gamitin mo ang mga lihim na ito para ipagtanggol ang iyong sarili at ang iyong anak." Dito sa dilim ng vault, sa ilalim ng kulungan, unti-unting nabuo sa isip ni Ana ang kanyang plano. Hindi siya maghihiganti gamit ang baril o suntok. Gagamitin niya ang bawat impormasyon, bawat bahid-dungis upang ibagsak ang mga traidor sa paraang mas masakit pa kaysa sa pisikal na pagpapahirap, ang pagkasira ng kanilang pangalan at dangal. Habang naghahanap ng mga karagdagang impormasyon, biglang napahinto ang kanyang tingin sa isang lumang album. Ito ay puno ng mga litrato ng kanyang anak na si Liza, mula sa pagiging sanggol hanggang sa pagiging isang dalagitang may 7 taong gulang na. Ang bawat litrato ay may maikling sulat kamay ng kanyang ina. Liza, ang liwanag ng ating pamilya. Liza, ang iyong nangiti ay nagbibigay lakas. Ang huling litrato ay si Liza na nakangiti. Suot ang kanyang paboritong pulang bestida. Ang kanyang anak, buhay na buhay, lumaki na, at malapit nang magkaroon ng kanyang sariling pangarap. Ang larawan ay kinuha bago siya makulong. Niyakap ni Ana ang album, pinaghahalikan ang bawat litrato ng kanyang anak. Ang init ng kanyang labi ay lumikha ng mga luha na dahan-dahang dumaloy sa kanyang pisngi. Ang mga luhang ito ay hindi na luha ng kahinaan, kundi luha ng pag-ibig at pag-asa. Ang kanyang anak, ang kanyang inspirasyon. Ang kanyang anak ang kanyang dahilan upang lumaban. At ang kanyang anak ang magiging dahilan kung bakit niya ipaparamdam kina Marco at Clara ang impyernong mas masakit pa kaysa sa kanyang pinagdaanan. Isang matalim na tunog ang biglang narinig mula sa itaas.
ang pagbukas at pagsara ng pintuan ng bodega. Pagkatapos, ang malalakas na yabag ng gwardiya na papalapit. Dapat na siyang bumalik sa selda bago pa mahuli. Mabilis na sinara ni Ana ang vault, iniwan ang lahat ng impormasyon doon. Ang kaalaman na naroon ang lahat ng kailangan niya ay sapat na. Ngayon, kailangan niya lang ng panahon. Habang nagmamadaling bumalik si Ana sa selda, nakasalubong niya sa madilim na pasilyo ang isa sa mga bilanggo na matagal nang gumugulo sa kanya. Ito si Brenda, isang babaeng may matinding galit sa mga mayayaman, na sa tuwing makikita si Ana ay hindi nag-aatubiling saktan siya. Hawak ni Brenda ang isang balita mula sa lumang pahayagan, ang balita ng kasal ni Marco at Clara. Tignan mo ang dalawang traidor na yan, Anastasia, ang pabulong ni Brenda na may ngiti ng panuniha. Habang nandito tayo at nagdurusa, sila naman ay nagpapakasasa. Pero huwag kang mag-alala, may araw din sila. Ngunit nang makita ni Brenda ang kakaibang kislap sa mga mata ni Ana, biglang nag-iba ang kanyang pananaw. Ang dating takot at lungkot ay napalitan ng isang malamig na apoy. At sa gitna ng kanyang mga palad, nakita ni Brenda ang isang maliit na itim na rosas na gawa sa papel na sinadyang itinapon ni Ana sa kanyang daan. Ano ito? Tanong ni Brenda. Nagtataka. Ang simbolo ng paghihiganti, sagot ni Ana. Ang kanyang tinig ay may kakaibang kapangyarihan at ang simbolo ng itim na rosas ay hindi kailanman nagpapatawad sa mga traidor. Ang pirma mo na lang ang kulang, Anastasia. Pirmahan mo na ito para matahimik na ang lahat at para na rin sa kinabukasan ng anak mo. Iyan ang bungad ni Clara habang nakaupo sa tapat ni Ana sa silid bisita ng bilangguan. Nakasuot si Clara ng isang mamahaling seda na kulay asul at sa kanyang leeg ay kumikinang ang isang kwintas na may pendant na brilyante, ang mismong kwintas na pamana pa ng ina ni Ana. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal sa hininga ni Ana. Isang masangsang na paalala ng mundong ninakaw sa kanya. Tinitigan ni Ana ang mga dokumento sa ibabaw ng mesa, kasunduan sa pagsuko ng lahat ng kanyang natitirang ari-arian at ang tuluyang pagputol ng kanyang karapatan bilang ina kay Liza. Isang mapait na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Ana, isang ngiti na hindi inaasahan ni Clara. Ang dating takot sa mga mata ni Ana ay wala na. Napalitan ito ng isang uri ng lalim na tila humihigop sa katinoan ng sino mang tumingin dito. Para sa kinabukasan ni Liza o para sa luho ninyo ni Marco, ang tinig ni Ana ay malumanay, halos pabulong, ngunit bawat salita ay may talim ng isang labaha. 7 taon, Clara. 7 taon ninyong nilustay ang pag-aari ng mga Villafuerte. Akala mo ba ay hindi ko alam ang tungkol sa mga utang ni Marco, sa sugal at ang mga palihim mong paglipat ng pondo sa sarili mong account? Napaatras si Clara. Panandali ang nawala ang kanyang mapagmataas na postura. Paano mo? Guni-guni mo lang yan dahil sa tagal mo rito sa loob. Baliw ka na talaga, Anastasia. Pinirmahan mo na dapat ito kung gusto mong mabuhay ng payapa rito. Lumapit si Ana sa salamin na naghihiwalay sa kanila. Sapat na upang maramdaman ni Clara ang malamig niyang titig. Alam ko rin ang tungkol kay Julian, Clara. Ang pangalang iyon ay tila isang sumpa na nagpabura sa kulay ng mukha ni Clara. Julian, ang lalaking tumulong sa inyo na itanim ang ebidensya laban sa akin. Ang lalaking aksidenteng namatay 1 linggo matapos akong makulong. Kumusta ang konsensya mo, kaibigan? Nakakatulog ka ba sa gabi habang suot ang mga alahas ng nanay ko? Nanginginig ang mga kamay ni Clara habang mabilis niyang nililigpit ang mga dokumento. Nagsisinungaling ka. Wala kang alam. Isang basura ka na lang dito at dito ka na mamatay. Tumayo si Ana ng buong dangal. Panoorin mo ako, Clara. Dahil ang bawat brilyanteng suot mo ngayon ay magiging mitya ng iyong pagbagsak.
Ang bawat kasinungalingang itinanim ninyo ay mamumunga ng sarili ninyong impyerno. Pag-alis ni Clara na tila hinahabol ng demonyo, naiwan si Ana na nakatingin sa kanyang sariling refleksyon sa maduming salamin ng silid bisita. Nakita niya ang isang babaeng hindi na marunong matakot. Ang kanyang mukha ay payapa, ngunit sa loob niya ay may isang bagyong handang manalanta. Wala nang bakas ng Anastasia na marupok. Ang nakikita niya ay isang arkitekto ng sarili niyang kalayaan. Bumalik siya sa kanyang selda, ngunit bago pa man siya makapasok, naramdaman niya ang kakaibang init na nagmumula sa kabilang dulo ng gusali. Ang amoy ng sunog na plastik at tela ay mabilis na kumalat sa hangin. Ang mga hiyawan ng mga bilanggo ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, kasabay ng makapal na usok na unti-unting lumalamon sa liwanag ng mga bumbilya. Sunog! May sunog sa Wing B. Ang sigaw ng mga gwardiya ay puno ng takot at kalituhan. Hindi ito aksidente. Bulong ni Ana sa sarili habang tinatakpan ng kanyang ilong gamit ang dulo ng kanyang uniforme. Alam niya ang estilo ni Marco at Clara. Kung hindi nila makuha ang pirma niya, mas pipiliin nilang burahin na lang siya sa mundo ng tuluyan. Ang apoy ay mabilis na lumalapit sa kanyang selda. Ang dila ng apoy ay tila humahalik na sa mga rehas na bakal. Sa gitna ng kaguluhan, isang anino ang mabilis na lumapit sa kanyang selda. Hindi ito ang gwardiyang may susi, kundi si Marites, na may dalang basang kumot at isang matigas na bakal na ginamit upang puwersahang buksan ang lock. Ngayon na, Anastasia, ito na ang pagkakataon nating mamatay sa paningin nila upang muling mabuhay bilang kanilang pinakamalaking bangungot. Humarap si Ana sa naglalagablab na pasilyo. Ang takot ay wala na sa kanyang sistema. Tanging ang matinding hangarin na makita muli ang kanyang anak at bawiin ang lahat. Ang bawat hakbang niya sa gitna ng usok ay isang hakbang patungo sa kanyang muling pagsilang. Ang bawat hininga ni Anastasia ay tila humihigop ng apoy. Ang usok ay naging isang makapal at itim na kumot na bumabalot sa buong pasilyo, nagpapalabo sa paningin at nagpapasikip sa kanyang lalamunan. Sa likuran niya ang init mula sa naglalagablab na selda ay tila isang dambuhala na gustong lumamon sa kanyang buong pagkatao. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, ang bawat hapdi sa kanyang balat ay nagsilbing gasolina sa nag-aapoy niyang hangarin na mabuhay. Sa tulong ni Marites, dinala nila ang isang walang buhay na katawan ng isang bilanggo na kamamatay pa lamang sa kabilang selda dahil sa atake sa puso, isang malungkot na biktima ng kapabayaan ng mga gwardiya. Maingat na inilagay ni Ana ang kanyang locket na may ukit ng kanyang pangalan sa leeg ng bangkay bago ito tuluyang lamunin ng apoy. Ito ang magiging katibayan ng kanyang kamatayan. Para sa mundo, si Anastasia Villafuerte ay naging abo na sa gabing ito. Mabilis silang gumapang patungo sa lihim na lagusan sa bodega. Ang daanang natuklasan nila sa ilalim ng vault. Ang bawat hakbang sa madilim at makipot na lagusan ay tila isang paglalakbay mula sa impyerno patungo sa mundong nakalimutan na siya. Nang sa wakas ay marating nila ang dulo. Isang lumang bakal na takip ang itinulak nila ng buong lakas. Sariwang hangin. Ang unang hininga ni Ana sa labas ng mga pader ng kulungan ay tila isang matamis na kanta. Ngunit hindi ito payapang gabi. Ang langit ay nagngangalit at ang malakas na ulan ay nagsimulang bumuhos, tila nakikiramay sa kanyang muling pagsilang. Ang malamig na patak ng ulan ay humahalo sa uling at dumi sa kanyang mukha. Dinidilig ang tuyong lupa ng kanyang kaluluwa. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa gilid ng madilim na kalsada. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang aninong may dalang payong. Si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit nang makita niyang buhay si Ana, isang malalim na buntong hininga ng kaluwagan ang kumawala sa kanyang dibdib. Hindi sila nag-usap ng mahaba. Sapat na ang isang mahigpit na hawak sa braso upang iparamdam ang suporta.
Dinala sila ni Gabriel sa isang tagong mansyon sa labas ng lungsod, isang lugar na pag-aari ng isang matandang kaalyado ng itim na rosas. Pagbaba ng sasakyan, tumigil si Ana. Hindi niya pinansin ang ulan na bumabasa sa kanyang manipis na uniforme. Dahan-dahan siyang lumuhod at idinampi ang kanyang mga palad sa basang damuhan. Ang lambot ng bawat dahon, ang amoy ng basang lupa, at ang kalayaang gumalaw ng walang rehas na humaharang. Ito ang kanyang gintong sandali. Pagkalipas ng 7 taon, muli siyang naging tao. Sa loob ng mansyon, humarap si Ana sa isang malaking salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang Anastasia na mahina at emosyonal. Ang kanyang buhok ay ginupit ng maikli, ang kanyang mga mata ay may lalim na hindi na kayang abutin ng kahit sinong manlilinlang. Mula ngayon, wala na si Anastasia, ang malamig na pahayag niya habang pinagmamasdan ang kanyang bagong anyo. Ako na si Aurora Villaluz, isang babaeng may sapat na yaman at kapangyarihan mula sa lihim ng aking ina upang bawiin ang lahat. Naupo siya sa harap ng isang telebisyon sa sala habang pinupunasan ni Gabriel ang kanyang buhok gamit ang tuyong tuwaya. Ang balita ay tungkol pa rin sa sunog sa bilangguan. Ang mukha ni Marco ay lumitaw sa screen, nagpapahid ng pekeng luha sa harap ng mga reporter habang ibinabalita ang pagkamatay ng kanyang asawa sa trahedya. Isang malungkot na araw para sa aming pamilya, ang sabi ni Marco sa telebisyon, habang si Clara ay nakahawak sa kanyang braso. Ang mukha ay nakayuko, ngunit ang mga labi ay tila may tinitagong ngiti. Ngunit ipinapangako ko bilang inyong susunod na mayor na itutuloy ko ang aking serbisyo bilang pag-alay sa alaala ni Anastasia. Isang malamig na halakhak ang kumawala sa mga labi ni Ana, isang tunog na nagpatayo ng balahibo ni Gabriel. Ang bawat salita ni Marco ay tila isang pako na lalong nagpapatibay sa kabaong na inihahanda niya para dito. Tignan mo silang mabuti, Gabriel, bulong ni Ana habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa imahe ni Marco. Dahil ang bayaning nakikita ng publiko ay ang mismong halimaw na itatapon ko sa kailaliman ng kahihiyan. Nang gabing iyon, habang ang buong lungsod ay naniniwalang wala na siya, nagsimulang ilatag ni Ana ang unang piraso ng kanyang plano. Ngunit isang bagay ang hindi niya inaasahan. Habang tinitignan ang mga file na nakuha ni Gabriel mula sa kumpanya ni Marco, isang dokumento ang nahulog. Ito ay isang kontrata ng pagbebenta ng isang property, ang bahay bakasyonan ng kanyang ina. At ang nakapirmang bumili ay isang pangalang hindi niya kilala. Ngunit ang petsa ng pagbili ay eksaktong 1 araw bago ang sunog sa bilangguan. May ibang tao na gumagalaw sa dilim, isang tao na tila alam ang bawat hakbang niya. O marahil, isang tao na mas malaki pa ang galit sa mga Villafuerte kaysa sa kanya. Sino ang misteryosong mamimili na ito? At bakit tila binibili nito ang lahat ng mga ari-ariang mahalaga sa alaala ng kanyang ina? Ang pagbabalik sa mundo ng karangyaan ay tila isang pagtapak sa isang entablado kung saan si Ana na ngayon ang direktor. Bilang si Aurora Villaluz, isang misteryosong investor mula sa Europa, binuksan niya ang pinto sa mga salon at mga pagtitipon ng elitista sa Maynila. Ang mismong mga lugar na dati niyang tinatawag na tahanan, ngunit ngayon ay nagsisilbing kanyang teritoryo ng pangangaso. Ang kanyang kagandahan ay mas lalong tumingkad, ngunit ito ngayon ay may kasamang lamig at distansya na lalong nagpaakit sa mga tulad ni Marco, na palaging naghahanap ng mga tropeo upang patunayan ang kanyang sarili. Ang unang pagkikita nila ay sa isang malaking charity ball para sa kampanya ni Marco. Nakatayo si Marco sa gitna ng bulwagan, napapaligiran ng mga politikong nagpapalakpakan sa kanyang mga pekeng pangako. At doon, sa gitna ng karamihan, nakita niya si Aurora, isang babaeng may pambihirang ganda, nakasuot ng isang itim na bestida na yakap ang kanyang perpektong katawan. Ang kanyang mga mata
ay tila nangungusap ng mga lihim na handang ibahagi sa tamang tao. Hindi niya nakilala si Ana. 7 taon, ang binagong ayos ng buhok, at ang bigat na nawala sa kanyang mukha ay sapat na upang burahin ang anumang bakas ng nakaraan. Ngunit may isang bagay sa mga mata ni Aurora na tila humihila kay Marco. Isang pamilyar na kislap na hindi niya mawari kung saan nakita. Lumapit si Marco. Suot ang kanyang pinakamatamis na ngiti. Ang nangiting ginamit niya noon upang paikutin si Ana sa kanyang mga kamay. Isang karangalan na makita ang isang bagong bulaklak sa aming munting hardin, ang bati ni Marco, sabay halik sa kamay ni Ana. Ako si Marco Villafuerte, Aurora Villaluz, ang pakilala ni Ana. Ang kanyang tinig ay malumanay, ngunit may diin, sapat upang mag-iwan ng marka. Sa buong gabi, hindi inalis ni Marco ang kanyang mga mata kay Aurora. Habang sila ay nag-uusap tungkol sa mga negosyo at pamumuhunan, pasimpleng inililibot ni Ana ang kanyang paningin. Sa isang sulok, nakita niya si Clara. Ang mukha ay puno ng inggit at selos habang pinapanood ang kanyang asawa na lumalandi sa ibang babae. Sa kabilang banda, nakita niya ang kanyang biyenan, si Doña Esmeralda, na abala sa pagyayabang sa mga kaibigan tungkol sa kanilang malinis na pangalan. Ngunit ang lahat ng iyon ay nawala ng mahagip ng kanyang mga mata ang isang batang babae na tahimik na nag-aayos ng mga bulaklak sa isang mesa sa gilid. Ang kanyang anak, si Liza, 14 na taong gulang na siya ngayon. Isang dalagita na may mga matang naglalaman ng kalungkutan na hindi nababagay sa kanyang edad. Nakita ni Ana kung paano siya sinigawan ni Doña Esmeralda dahil lamang sa isang nahulog na platito. Tinawag siyang walang silbi na parang isang katulong sa sarili niyang pamamahay. Isang matinding kirot ang dumaloy sa puso ni Ana. Naramdaman niya ang pamilyar na init ng galit na kumukulo sa kanyang dugo. Nais niyang tumakbo, yakapin ang kanyang anak, at sampalin ang matandang babaeng iyon. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ang paghihiganti ay isang pagkain na masarap ihain ng malamig. Sa isang pagkakataon, nang nag-iisa si Liza malapit sa banyo, sinadya ni Ana na mabangga ito. Nahulog ang hawak na panyo ng dalagita. Mabilis itong pinulot ni Ana at iniabot. "Pasensya na, Hija," ang sabi ni Ana. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. "Mukhang napagod ka na. Ito, kunin mo." Iniabot ni Ana ang isang mamahaling panyo na may burda ng isang maliit at halos hindi mapansing itim na rosas. Tinitigan ni Liza ang babae sa harap niya. Ang amoy ng kanyang pabango, ang lambot ng kanyang kamay, ang init ng kanyang mga mata. Lahat ay tila pamilyar, tila isang panaginip na matagal nang kinalimutan. "Salamat po," ang mahinang sagot ni Liza, bago muling tawagin ang kanyang lola. Bumalik si Ana sa pagtitipon, ngunit ang kanyang isip ay lumilipad. Ang makita ang kalagayan ng kanyang anak ay nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Kailangan niyang bilisan ang kanyang mga plano. Mamaya, nang nagkaroon siya ng pagkakataong makausap muli si Marco, sinadya niyang ibagsak ang isang paksa. "Narinig ko na maganda ang mga beach properties sa Batangas, Mr. Villafuerte. Partikular na raw ang isang lumang bahay bakasyunan na dating pag-aari ng mga Villafuerte din. Tila may malaking potensyal yon para sa isang resort." Nakita ni Ana ang pagbabago sa mukha ni Marco. Isang mabilis na kislap ng takot at pag-aalala ang dumaan sa kanyang mga mata bago ito muling napalitan ng isang nangiti. "Ah, oo, isang lumang ari-arian yon. Ngunit naibenta na namin yon kamakailan lang." Ang kaswal na sagot ni Marco ay sapat na para kay Ana. Nagsisinungaling ito. Itinatago niya ang katotohanan tungkol sa bahay na yon. Ang bahay kung saan aksidenteng namatay ang kanyang ina. Nang gabing iyon, bago matapos ang party, lumapit si Marco kay Ana na may paanyaya. "Miss Villaluz, kung papayag ka, nais sana kitang imbitahan sa isang pribadong hapunan. May mga business proposals ako na sa tingin ko ay magugustuhan mo.
Ito na ang pagkakataong hinihintay ni Ana, ang pagpasok sa lungga ng leon. Sige, Mr. Villafuerte, it would be my pleasure. Ang sagot niya ay matamis, ngunit sa likod nito ay isang pangako ng kapahamakan. Ang pribadong hapunan ay ginanap sa isang mamahaling restaurant kung saan ang bawat mesa ay may sapat na distansya upang pag-usapan ang mga lihim ng mundo nang hindi naririnig ng iba. Ang mga kandila ay nagbibigay ng isang romantikong liwanag sa mukha ni Marco na ginagawa siyang mas kaakit-akit sa paningin ng sino mang hindi nakakaalam sa itim niyang kaluluwa. Para kay Ana, ang bawat ngiti at papuri ni Marco ay tila mga langgam na gumagapang sa kanyang balat, nagiiwan ng pandidiri. Ginamit ni Ana ang lahat ng kanyang natutunan mula sa sining ng itim na rosas. Ngumiti siya sa tamang sandali, tumawa ng mahinhin sa kanyang mga biro at ipinakitang interesado siya sa bawat salitang lumalabas sa bibig nito. Ngunit sa likod ng kanyang mga matang nang aakit, ang kanyang isip ay abala sa pag-aaral sa bawat galaw ni Marco, sa bawat pagkislap ng kasinungalingan sa mga mata nito. Mula sa kabilang panig ng restaurant, nakaupo si Clara sa isang madilim na sulok, nagkukunwaring may ka-meeting. Ang kanyang mga mata ay tila mga punyal na nakatutok sa bawat pagtawa ni Ana, sa bawat pagdampi ng kamay ni Marco sa braso ng babaeng iyon. Ang selos ay unti-unting lumalamon sa kanyang katinuan. Ginagawa siyang isang mabangis na hayop na handang manakmal. Habang nag-uusap sila, sinadya ni Ana na gawin ang isang bagay na dati niyang kinagawian noong sila pa ni Marco, ang marahang paghawak sa dulo ng kanyang hikaw tuwing siya ay malalim na nag-iisip. Isang mabilis na pagbabago ang dumaan sa mukha ni Marco. Ang kanyang ngiti ay bahagyang nawala at ang kanyang mga mata ay nanliit, tila may inaalalang isang multo mula sa nakaraan. May problema ba, Mr. Villafuerte? Ang tanong ni Ana, ang kanyang tinig ay puno ng inosenteng pagtataka. Wala, mabilis na sagot ni Marco habang umiiling na parang binubura ang isang alaala. May naalala lang ako. Parang may kilala akong gumagawa rin yan dati. Naramdaman ni Ana ang panganib. Isang maliit na pagkakamali at ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay maaaring maglaho. Sa tamang sandali, tumunog ang kanyang telepono. Ito ay isang nakaplanong tawag mula kay Gabriel. Humingi siya ng paumanhin kay Marco at saglit na tumayo upang sagutin ang tawag sa labas. Pagbalik niya, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang pekeng kalungkutan. I'm so sorry, Marco. Pwede bang Marco na lang ang itawag ko sa'yo? Tumawag kasi ang kapatid ko, ang kanyang asawa. May sakit. At naalala ko lang, ganyan din ang ginagawa niya kapag nag-aalala. Ang paghawak sa hikaw, ang paliwanag na yon ay sapat na upang pakalmahin ang anumang hinala ni Marco. Ngumiti itong muli. Mas lalo pang nabighani sa kahinaan na ipinakita ni Aurora. Nang gabing iyon, matapos ang hapunan, hinatid ni Marco si Ana sa kanyang hotel. Bago siya bumaba ng sasakyan, hinawakan ni Marco ang kanyang kamay. Ang init ng kamay na iyon ay tila apoy na gustong sunugin ni Ana. Sana ay maulit ito, Aurora. Mayroon akong isang safe sa aking opisina na naglalaman ng mga dokumento ng isang malaking proyekto. Sa tingin ko, ikaw ang perpektong partner para dito. Nais kong ipakita sa'yo. Ang alok na yon ay ang susi na hinihintay ni Ana. Ang safe sa opisina ni Marco. Doon nakatago ang lahat ng ebidensya ng kanyang mga kasalanan. Ngumiti si Ana ng matamis. Of course, Marco, I would be delighted to see it. Habang papasok si Ana sa hotel, hindi niya namalayan na sa di kalayuan, nakamasid si Clara. Ang kanyang mukha ay nababalot ng galit. Nang umalis na ang sasakyan ni Marco, mabilis na pumasok si Clara sa restaurant at kinausap ang waiter na nag-serve sa kanila. Gamit ang malaking halaga ng pera, nakuha niya ang baso ng alak na ginamit ni Aurora, maingat na inilagay sa isang plastic bag. Tignan natin kung sino ka talaga. Bulong ni Clara sa sarili.
Ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Tignan natin kung ang multo ng nakaraan ay nagbabalik nga upang guluhin ako. Samantala, sa opisina ni Marco, hindi pa siya umuuwi. Binuksan niya ang isang nakatagong drawer at kinuha ang isang lumang litrato. Ito ay ang larawan ni Anastasia noong kanilang kasal, nakangiti ng buong pagmamahal. Tinitigan niya ito ng matagal, sa kadahan-dahang inihambing sa imahe ni Aurora na nananatili sa kanyang isipan. May kakaiba, may hindi tama. Ngunit ang kasakiman at pagnanasa sa bagong babae ay mas malakas kaysa sa anumang hinala na gumugulo sa kanyang utak. Itinago niyang muli ang litrato at pinili na baliwalain ang bulong ng kanyang konsensya. Ang banta ng DNA test ay tila isang espada na nakabitin sa leeg ni Ana. Ngunit sa mundo ng itim na rosas, ang bawat panganib ay isa ring oportunidad. Nalaman ni Ana ang plano ni Clara sa pamamagitan ng isang tapat na tagapaglingkod sa bahay nito. Isa sa mga babaeng tinulungan noon ng kanyang ina. Oras ang kanilang kalaban. Habang si Clara ay abala sa paghahanap ng isang pribadong laboratorio na mapagkakatiwalaan, mas mabilis na kumilos si Gabriel at ang network ng itim na rosas. Ginamit nila ang kanilang impluensya upang malaman kung saang laboratorio dinala ang sample. Ang isa sa mga technician doon ay may malaking utang na loob sa namayapang ina ni Ana. Sa isang mabilis at maingat na operasyon sa kalaliman ng gabi, ang DNA sample mula sa baso ni Aurora ay napalitan ng DNA sample mula sa isang buhok na nakuha mula sa suklay ni Clara. Ang bitag na inihanda ni Clara para kay Ana ay siya na mismo ngayon ang mahuhulog. Kinabukasan, sumabog ang galit ni Marco nang matanggap ni Clara ang resulta. Ayon sa test, ang DNA sa baso ay may familial match kay Clara na nagpapahiwatig na isang malayong kamag-anak niya ang babaeng kasama ni Marco. Hindi mo ba nakikita, Marco? Niloloko ka niya. Gumagamit siya ng pekeng pangalan. Ang sigaw ni Clara, ngunit ang kanyang mga akusasyon ay tila tunog na lamang ng isang desperada at selosang asawa sa pandinig ni Marco. Tumigil ka na, Clara! Ang sigaw pabalik ni Marco. Pagod na sa paranoia nito. Puro ka na lang hinala. Sinisira mo ang pinakamalaking business deal ng buhay ko dahil lang sa walang basihan mong selos. Ang pag-aaway nila ay naging isang malaking eskandalo sa kanilang mansyon na masayang pinapanood ng mga tagapaglingkod na tapat kay Ana. Ang lamat sa pagsasama ni na Marco at Clara ay nagsisimula ng lumaki. Isang lamat na si Ana mismo ang may gawa. Sa gitna ng kaguluhan, isang hindi inaasahang biyaya ang dumating kay Ana. Isang hapon, habang siya ay nasa isang coffee shop na malapit sa eskwelahan ni Liza, nilapitan siya ng kanyang anak. "Excuse me po, Ma'am Aurora," ang mahinang sabi ni Liza. "Hawak ang isang libro sa math. Nakita ko po kasi kayo nung isang araw. Sabi po ng mga kaklase ko, magaling daw po kayo sa business at numbers. Pwede po bang humingi ng tulong sa assignment ko?" Ang puso ni Ana ay tila isang ibon na gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang pagkakataong ito na makasama ang kanyang anak, kahit bilang isang estranghero, ay isang milagro. Ngumiti siya ng buong puso. "Oo naman, Hija. Maupo ka." Habang tinuturuan niya si Liza sa mga komplikadong equation, naramdaman ni Ana ang bawat sandali. Ang paraan ng pagkunot ng noo ng kanyang anak kapag nahihirapan, ang kislap sa mga mata nito kapag naiintindihan na ang leksyon. Ito ang mga gintong sandali na ninakaw sa kanya sa loob ng 7 taon. Bago sila maghiwalay, sinimulang himigin ni Ana ang isang lumang lalabay. Isang kantang siya lamang ang kumakanta kay Liza noong sanggol pa ito. Huminto si Liza sa pagsusulat. Tumingin siya kay Ana. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at isang malayong alaala. "Paano niyo po nalaman ang kantang yan?" ang tanong ni Liza. Ngumiti lamang si Ana. "Narinig ko lang sa isang matandang kaibigan.
Ito raw ay isang kanta tungkol sa isang reyna na naghihintay sa pagbabalik ng kanyang nawawalang prinsesa. Nang gabing iyon, habang nag-iisa sa kanyang hotel room, isang text message ang dumating sa telepono ni Ana mula sa isang hindi kilalang numero. Ang kanyang dugo ay tila naging yelo nang mabasa ang maikling mensahe. Alam ko kung sino ka, Anastasia, at alam ko rin ang ginawa mo kay Julian. Ang bawat segundo ng katahimikan matapos matanggap ang mensaheng iyon ay tila isang patak ng asido sa kaluluwa ni Anastasia. Sino ang nakakaalam? Sino ang nagmamasid sa kanya sa dilim? Ang bawat anino sa kanyang hotel room ay tila nagiging isang kaaway na handang manakmal. Ngunit sa halip na tumakbo, nanaig ang dugong Villafuerte sa kanyang mga ugat. Hindi siya pinalaki ng kanyang ina upang magtago. Nagpasya siyang makipagkita sa nagpadala ng mensahe sa isang lumang simbahan sa labas ng Maynila. Isang lugar kung saan ang bawat bulong ay tila naririnig ng Diyos. Pagdating niya roon, ang tanging tunog na maririnig ay ang mahinang pag-indayog ng mga kampana at ang huni ng mga kuliglig sa paligid. Sa gitna ng mga bangko ng simbahan, nakaupo ang isang lalaking may uban na ang buhok at nakayuko. Tila pasa ng buong mundo. Nang dahan-dahang lumapit si Ana, itinaas ng lalaki ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay nanlabo na sa katandaan, ngunit may isang kislap ng katapatan na hindi kayang burahin ng panahon. Si Mang Isko, ang tapat na driver ng kanyang pamilya sa loob ng 3 dekada. Ang lalaking itinuring na ring ama ni Ana noong bata pa siya, Mang Isko. Ang tanging naibulalas ni Ana, ang kanyang tinig ay nanginginig sa matinding emosyon. Anastasia, anak, alam kong ikaw iyan. Hindi kayang dayain ng anumang balat kayo ang mga mata ng isang taong nagpalaki sa iyo. Ang mahinang sagot ni Mang Isko habang pilit na tumatayo upang yakapin siya. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako kung hindi ako nakapagsalita noon. Tinakot nila ang pamilya ko. Pinagbantaan ni Marco ang buhay ng mga apo ko. Umiyak si Mang Isko. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa matagal ng kinimkim na pagsisisi. Ngunit bago pa man siya tuluyang manghina, naglabas siya ng isang maliit na flash drive mula sa kanyang bulsa. Ito ang ebidensyang kinuha ko mula sa dashcam ng sasakyan ni Marco nung gabing iyon. Hindi ko ito naibigay sa mga pulis dahil kontrolado nila ang lahat. Pero itinago ko ito, naghihintay na balang araw ay magbalik ka. Doon, sa loob ng simbahan, pinanood ni Ana sa kanyang laptop ang katotohanan. Nakita niya ang bawat detalye ng kanyang pagkawasak. Nakita niya si Marco at Clara na nagtatawanan habang inilalagay ang pakete ng droga sa kanyang bag. Nakita niya ang malamig na plano ng 2 taong pinagkatiwalaan niya. Ang galit na nararamdaman niya ay tila isang dambuhala na handa ng sumabog. Ngunit kasabay nito ay ang matinding pasasalamat dahil sa wakas ay hawak na niya ang katotohanan. Pagbalik niya sa mansyon ng itim na rosas, sinalubong siya ni Gabriel. Nakatayo ang abogado sa ilalim ng mga bituin. Ang kanyang mukha ay puno ng katahimikan, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsusumamo ng kaligtasan para kay Ana. Pinanood nila nang magkasama ang video. Walang nagsalita. Sapat na ang bigat ng bawat eksena upang punan ang hangin. Dahan-dahang hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Ana. Ang init ng kanyang palad ay tila isang angkla na humihila kay Ana pabalik sa realidad mula sa dagat ng puot. Hindi mo na kailangang gawin ito ng mag-isa, Ana. Ang tinig ni Gabriel ay malalim, punong-puno ng damdamin na matagal na niyang itinatago. Noong unang pagkakataon na makita kita sa loob ng kulungang yon, nangako ako sa sarili ko na gagawin ko ang lahat upang maibalik ang nangiti sa iyong mga labi. Hindi lang dahil ito ang tama, kundi dahil ikaw ang liwanag sa madilim kong mundo. Tinitigan ni Ana si Gabriel. Sa gitna ng labanan para sa hustisya, nakalimutan na niyang muling maging babae.
Nakalimutan na niyang may puso pa siyang tumitibok, hindi para sa galit, kundi para sa pagmamahal. Sa ilalim ng malawak na kalangitan, dahan-dahang inilapit ni Gabriel ang kanyang muka at idinampi ang isang maingat at tapat na halik sa noo ni Ana. Ang sandaling iyon ay tila paghinto ng oras, isang gintong sandali ng kapayapaan sa gitna ng nagbabadyang unos. Naiyak si Ana, ngunit ang mga luhang ito ay luhang nagpapalaya. Marunong pa pala siyang magmahal. May puwang pa pala ang pag-asa sa kanyang pusong tila naging bato na. Nagsimula na ang paghahanda para sa Grand Charity Gala, ang gabi, kung kailan itataya ni Ana ang lahat. Ngunit habang tinitignan niya ang mga imbitasyon, isang balita ang nagpadilim muli sa kanyang paligid. Narinig ni Gabriel mula sa isa sa mga tauhan ni Marco ang isang plano na mas malupit pa kaysa sa pagkakakulong kay Ana. Planong ipakasal ni Marco si Liza sa isang matandang negosyanteng Hapon upang masiguro ang pondo para sa kanyang kampanya bilang mayor. Ang kanyang anak, ang kanyang kaisa-isang hiyas, ay gagawing pambayad utang ni Marco. Ang galit ni Ana ay tila naging isang nagliliyab na apoy na wala nang makakapigil. Kung akala ni Marco ay nakuha na niya ang lahat, nagkakamali siya. Dahil ngayong gabi, ang itim na rosas ay hindi lang mamumukadkad, ito ay lalaban hanggang sa huling patak ng dugo. Hayop ka, Marco. Maski ang sarili mong dugo at laman, ipinagbibili mo para sa iyong ambisyon. Ang bulong na yon ni Anastasia ay tila isang sumpa na lumabas sa pagitan ng kanyang mga nanginginig na labi. Nakatayo siya sa likod ng makapal na kurtina sa library ng mansyon ng mga Villafuerte. Bilang si Aurora, inimbitahan siya ni Marco para sa isang business briefing, ngunit ang tunay na nasaksihan niya ay isang krimen laban sa pagkatao. Sa labas, sa malawak na hardin, narinig ni Ana ang matinis na iyak ni Liza. Ang bawat hagulgol ng kanyang anak ay tila isang latigo na humahagupit sa kanyang kaluluwa. "Huwag kang maarte, Liza!" Ang bulyaw ni Marco at narinig ni Ana ang tunog ng isang malakas na sampal na tumama sa pisngi ng bata. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi, kasunod ng pagbagsak ni Liza sa madamong lupa. Magpapasalamat ka at may isang makapangyarihang tao na gustong kumuha sa iyo sa kabila ng pagiging anak mo ng isang kriminal. Ang kasal na ito ang magliligtas sa ating kumpanya at gagawin mo ang iniutos ko dahil ako ang ama mo. Durog na durog ang puso ni Ana. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang sariling mga palad hanggang sa dumugo ang mga ito. Ngunit hindi niya naramdaman ang sakit. Nais niyang sumigaw. Nais niyang lumabas at sakalin si Marco gamit ang sarili niyang mga kamay. Ngunit isang matatag na kamay ang humawak sa kanyang balikat mula sa likuran. Si Gabriel, umiling ang abogado. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo kay Ana na huwag magpadalos-dalos. Ang maling galaw ngayon ay nangangahulugan ng habambuhay na pagkatalo. Hayaang lumubog ang araw na ito. Ana, ang mahinang bulong ni Gabriel sa kanyang tainga. Bukas, titiyakin nating wala ng lupang tatapakan ang hayop na yan. Nang gabing iyon, hindi natulog ang network ng itim na rosas. Ginamit ni Ana ang lahat ng lihim na impormasyon na nakuha niya mula sa vault ng kanyang ina. Sa pamamagitan ng mga tapat na kaalyado sa stock market, sinimulan nila ang isang sistematikong pag-atake sa mga ari-arian ni Marco. Ang mga pekeng transaksyon na ginawa ni Marco sa nakalipas na 7 taon ay unti-unting inilabas sa mga tamang tao. Sa loob lamang ng ilang oras, ang halaga ng mga stocks ng Villafuerte Holdings ay bumagsak ng mabilis, tila isang batong itinapon sa kailaliman ng dagat. Kinabukasan, ang balita tungkol sa financial crisis ni Marco ay naging headline sa bawat pahayagan. Ang mga investors ay nagsimulang mag-pull out at ang mga bangko ay nagpadala ng mga notice ng foreclosure. Nakita ni Ana mula sa kanyang sasakyan ang kaguluhan sa labas ng kumpanya ni Marco. Ang mga tao ay nagpoprotesta at ang mga gwardiya ay nahihirapang kontrolin ang galit ng publiko.
Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Ana ang takot sa mga mata ni Marco habang hinaharap nito ang mga media. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, ang isip ni Ana ay nasa kanyang anak pa rin. Sa kalaliman ng gabi, gamit ang isang susi na ibinigay ng isang tapat na katulong, palihim na pumasok si Ana sa silid ni Liza. Ang silid ay madilim at ang tanging liwanag ay nagmumula sa buwan na sumisilip sa bintana. Nakita niya si Liza na nakabaluktot sa kanyang kama. Ang mga mata ay namumula sa labis na pag-iyak at may bakas pa ng pasa sa kanyang pisngi. Dahan-dahang lumapit si Ana. Hindi niya ginising ang bata. Inilapag niya sa tabi ng una ni Liza ang isang itim na rosas na gawa sa seda at isang maliit na sulat. Huwag kang mawalan ng pag-asa, anak. Ang mga bituin ay mas lalong nagniningning sa gitna ng kadiliman. Malapit na tayong magkasama. Hinaplos ni Ana ang buhok ni Liza ng napakailap, isang dampi na puno ng pagsisisi sa 7 taon na nawala sa kanila. Ang init ng balat ng kanyang anak ay tila isang lunas na nagpahilom sa bawat sugat sa kanyang puso. Bago siya lumabas, dumaan siya sa silid ni Doña Esmeralda. Ang matandang babae ay mahimbing na natutulog, kampante sa kanyang kapangyarihan. Iniwan ni Ana ang isang envelope sa ibabaw ng side table nito. Naglalaman ito ng mga dokumento tungkol sa lihim na pagkatao ni Doña Esmeralda bago ito napakasal sa pamilya Villafuerte, isang nakaraan na pilit nitong ibinaon sa limot upang magmukhang malinis sa mata ng lipunan. Kinaumagahan, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa silid ng matanda. Ang mga katulong ay nagtakbuhan at natagpuan si Doña Esmeralda na nakahandusay sa sahig. Ang mukha ay baluktot at hindi makapagsalita. Ang matinding shock sa nabasang dokumento ay nagdulot ng isang malubhang stroke. Nakatanggap si Ana ng balita habang nasa opisina ni Gabriel. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ang hustisya ay hindi palaging dumarating sa paraang gusto natin, ngunit dumarating ito sa paraang nararapat sa bawat isa. Ngunit habang naghahanda si Ana para sa huling yugto ng kanyang plano, isang tawag ang nagpabilis sa kanyang tibok ng puso. Si Marco, na desperado na sa kanyang kalagayan, ay nagpasya na ituloy ang kasal ni Liza ngayong gabi rin sa isang tago at madilim na seremonya. Walang oras na dapat seryahin. Kung hindi siya kikilos ngayon, ang kinabukasan ng kanyang anak ay tuluyan ng mawawala. Ang bawat minuto ay tila isang patak ng dugo na tumutulo mula sa isang bukas na sugat. Wala nang oras para sa mga eleganteng pagpaplano. Ito na ang sandali ng direktang paghaharap. Ang impormasyong ibinigay ng kanilang tapat na katulong ay malinaw. Ang madilim na seremonya para kay Liza ay gaganapin sa isang abandonadong bodega sa Pantalan. Isang lugar na kontrolado ng mga sindikato na kakampi ni Marco. Sumakay si Ana sa itim na sasakyan. Ang mukha ay kasing lamig at kasing tigas ng semento. Si Gabriel ay nasa tabi niya, pilit na pinapakalma ang sarili habang nakikipag-ugnayan sa mga tapat na kaibigan sa pulisya. Wala nang mga ngiti, wala nang pag-aalinlangan. Ang babaeng nakaupo sa sasakyang yon ay hindi si Aurora, ni hindi si Anastasia na umiiyak sa selda. Siya ay ang ina na handang ibagsak ang buong mundo para sa kanyang anak. Pagdating sa Pantalan, ang hangin ay may amoy ng kalawang at dagat. Mula sa malayo, nakita ni Ana ang mahihinang ilaw na nagmumula sa loob ng bodega. Mabilis ngunit maingat silang lumapit, kasama ang 2 pinagkakatiwalaang tauhan ni Gabriel. Sa pamamagitan ng maliit na siwang sa pinto, nakita ni Ana ang eksena na nagpasiklab ng apoy sa kanyang kaluluwa. Nakatayo si Liza sa gitna ng maruming bodega, suot ang isang puting bestida na punit at marumi. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Sa harap niya ay ang matandang negosyante na may masamang ngiti at sa gilid ay si Marco. Hawak ng mahigpit ang braso ng kanyang sariling anak. Si Clara ay naroon din, umiinom ng alak mula sa isang bote, walang pakialam sa iyak ng bata.
Pirmahan mo na ang papel, Marco, at ibibigay ko sa iyo ang pondo na kailangan mo. Ang magaspang na boses ng matanda ay umalingaw-ngaw sa bodega. Huwag po. Pakiusap, Papa. Ang humihikbing pagsamo ni Liza habang sinusubukan niyang kumawala. Tumahimik ka, bulyaw ni Marco. Sabay tulak kay Liza papunta sa matanda. Ikaw na ang bahala sa kanya. Ibigay mo na ang pera. Hindi na nakapagpigil si Ana. Ang galit na naipon sa loob ng 7 taon ay sumabog. Gamit ang isang mabigat na piraso ng bakal na nakita niya sa labas, hinampas niya ang sirang kandado ng pinto. Ang kalabog ay umaling-awngaw na parang kulog. Nagpatigil sa lahat ng nasa loob. Bumukas ang pinto at lumantad si Ana, ngunit hindi bilang ang misteryosong Aurora. Hinubad niya ang kanyang maskara, ang kanyang buhok, ang pamilyar na hugis ng kanyang mukha. Kahit sa mahinang liwanag, nakita ni Marco ang nag-iisang babaeng akala niya ay naging abo na. Anastasia? Ang bulong ni Marco, ang kanyang mukha ay biglang namutla. Tila nakakita ng multo mula sa pinakailalim ng impyerno. Binitawan ni Clara ang kanyang bote. Ang tunog ng pagbasag nito sa semento ay sumabay sa panginginig ng kanyang mga tuhod. Ikaw, paano ka? Huwag mong hawakan ang anak ko, ang malamig at nakamamatay na banta ni Ana. Ang kanyang boses ay hindi sumisigaw, ngunit ito ay may kapangyarihang magpatayo ng balahibo ng bawat isa sa loob ng bodega. Bago pa man makakilos ang matandang negosyante, mabilis na pumasok si Gabriel kasama ang mga pulis na armado. Ang kalituhan at takot ay mabilis na kumalat. Sinubukan ni Marco na tumakas, ngunit naharang siya ng mga tauhan ni Gabriel. Tumakbo si Liza, hindi pa rin makapaniwala sa kanyang nakikita. Mama? Ang nanginginig na tawag ng bata. Niyakap ni Ana si Liza ng mahigpit, isang yakap na bumasag sa 7 taon ng pangungulila. Ang mga luha ng mag-ina ay naghalo. Huwag kang matakot, anak ko. Nandito na si Mama. Hindi na kita iiwan ulit. Hinding-hindi na. Ang bawat haplos ni Ana sa likod ni Liza ay isang pangako ng proteksyon na walang sino man ang makakasira. Sa kabilang banda, hindi matanggap ni Clara ang kanyang pagkatalo. Ang alak sa kanyang sistema ay nagpalala sa kanyang kabaliwan. Kinuha niya ang isang baril mula sa bag ng isa sa mga tauhan ni Marco na nakahandusay sa sahig. Itinutok niya ito kay Ana. Mamatay ka na. Sumigaw si Clara. Ang kanyang mukha ay pangit dahil sa inggit at galit. Inagaw mo ang lahat sa akin. Ikaw dapat ang namatay sa sunog na iyon. Lahat ay tila tumigil. Niyakap ni Ana si Liza, handang saluhin ang anumang bala upang iligtas ang anak. Ngunit bago pa man makakalabit si Clara, isang malakas na putok ang narinig mula sa likuran. Isang pulis ang bumaril. Tumama ang bala sa hita ni Clara na nagpabagsak sa kanya sa sahig habang sumisigaw sa matinding sakit. Pinanood ni Ana si Marco na ngayon ay nakaposas, pilit na isinasakay sa sasakyan ng mga pulis. Ang lalaking sumira sa kanyang buhay ay ngayoy isang hamak na kriminal na walang pupuntahan kundi ang malamig na rehas na kanyang pinagdaanan. Tapos na, Ana. Ang malumanay na sabi ni Gabriel habang inilalagay ang kanyang jacket sa balikat ng mag-ina. Nakauwi ka na. Habang naglalakad sila palayo sa bodega, naramdaman ni Ana ang isang pamilyar na presensya sa di kalayuan. Napatingin siya sa isang madilim na eskinita. Nakita niya ang isang anino, isang matandang babae na may hawak na tungkod. Si Marites. Ngumiti ang matanda. Isang tango ng pagkilala at pamamaalam bago tuluyang naglaho sa dilim ng gabi. Ang itim na rosas ay namukadkad at tapos na ang kanyang misyon. Ngayon, oras na para sa liwanag. Lumipas ang ilang buwan at ang mga pangyayari sa bodega ay naging isang madilim na kabanata na unti-unting isinasara. Ang dating tahimik at malungkot na mansyon ng mga Villafuerte ay muling napuno ng sikat ng araw at mga ngiti.
Naibalik kay Anastasia ang lahat ng kanyang mga ari-arian at higit sa lahat, ang kanyang pangalan ay ganap na nalinis sa mata ng lipunan. Ang mga kasalanan ni na Marco at Clara ay naging pampublikong kaalaman at sila ngayon ay nagdurusa sa likod ng malamig na rehas ng bilangguhan, ang parehong rehas na minsang sumakal kay Ana. Isang maaliwalas na hapon, nakatayo si Ana sa malawak na hardin ng kanyang tahanan. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na damit, malayo sa mga formal na kasuotan ni Aurora. Pinagmamasdan niya si Liza na nagtatanim ng mga bagong bulaklak, hindi na mga itim na rosas na sumisimbolo sa paghihiganti, kundi mga puting rosas at makukulay na gumamela na nagpapahiwatig ng bagong buhay. Ang tawa ni Liza na nooy ninakaw ng kalungkutan at pananakit ay ngayon ay malayang umaalingaw-ngaw sa paligid. Ang bawat halakhak nito ay tila isang musikang nagpapahilom sa bawat natitirang peklat sa puso ni Ana. Lumapit si Gabriel at tumayo sa kanyang tabi. Inilahad ng lalaki ang isang maliit na sobre. Ito na ang huling mga dokumento para sa paglipat ng bahay bakasyunan ng iyong ina. Ito ay opisyal na ngayong isang safe haven para sa mga kababaihang nakaranas ng pang-aabuso tulad ng ipinangako mo. Pinangalanan natin itong Rose Garden. Kinuha ni Ana ang sobre. Ang kanyang mga mata ay nanlabo dahil sa luha ng pasasalamat. Ang pamana ng kanyang ina ay hindi na isang sikretong ginagamit sa kadiliman. Ito ay naging isang tunay na kanlungan ng pag-asa. Salamat, Gabriel. Ang malumanay na sabi ni Ana. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Hindi lamang sa legal na laban, kundi sa pag-akay sa akin palabas sa dilim. Tinitigan ni Gabriel si Ana nang may malalim na pagmamahal. Ikaw ang nagligtas sa sarili mo, Ana. Nandito lang ako para hawakan ang kamay mo habang ginagawa mo yon. Dahan-dahang kinuha ni Gabriel ang kamay ni Ana at hinalikan ito, hindi bilang isang abogado, kundi bilang isang lalaking handang ibigay ang kanyang buong buhay para sa babaeng kanyang mahal. Kinabukasan, nagpasya si Ana na bumisita sa bilangguan. Hindi upang magyabang o mangutya, kundi upang tuluyang putulin ang nakaraan. Sa silid bisita, nakita niya si Marco. Ang dating mapagmataas na mukha ng lalaki ay ngayon ay puno ng dumi, pagod at matinding pagsisisi. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga mata ay walang buhay. Anastasia, patawarin mo ako. Ang nanginginig na tinig ni Marco habang nakayuko, hindi makatingin ng diretso sa mga mata ni Ana. Ang ambisyon ko ang sumira sa atin. Nawala ko ang lahat. Nawala ko ang anak ko. Nawala kita. Pinagmasdan ni Ana ang lalaking minsan niyang minahal nang higit sa kanyang sarili. Wala nang galit sa kanyang puso. Tanging awa para sa isang taong pinili ang kasakiman kaysa sa pagmamahal. Napatawad na kita, Marco. Ang tahimik na sagot ni Ana. Ang mga salitang yon ay nagpataas ng ulo ni Marco. Puno ng gulat. Napatawad na kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil hindi ko nahahayaang kontrolin ng galit ang buhay ko. Ang parusa mo ay hindi galing sa akin, kundi sa sarili mong mga desisyon. Paalam, Marco. Tumayo si Ana at umalis, hindi na lumingon pabalik. Ang bigat na matagal niyang daladala ay tuluyang nawala. Ang pagpapatawad ay hindi para sa nagkasala, kundi para sa sariling kapayapaan. Nang siya ay lumabas ng bilangguan, sumalubong sa kanya ang sikat ng araw at ang nakangiting mukha ni Liza at Gabriel. Tumakbo si Liza patungo sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Umuwi na tayo, Mama, ang sabi ni Liza. Ngumiti si Ana at hinawakan ang kamay ng kanyang anak sa isang tabi at ang kamay ni Gabriel sa kabila. Ang landas ng itim na rosas ay tapos na. Napatunayan ni Anastasia na ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa kakayahang manakit pabalik, kundi sa kakayahang muling magmahal at bumangon mula sa abo. Sila ay naglakad patungo sa naghihintay na sasakyan, handang harapin ang isang bukas
na walang ibang kulay kundi liwanag. Isang taon ang mabilis na lumipas. Ang mansyon ng mga Villafuerte na dating saksi sa mga luha at pagtataksil ay isa na ngayong paraiso ng pag-asa. Sa ilalim ng pangalang Rose Garden, ang mga pasilyo nito ay napupuno na ng masiglang kwentuhan ng mga kababaihang nakahanap ng ikalawang pagkakataon. Walang bakas ng puot, tanging ang init ng pagtanggap at paghilom. Sa isang sulok ng hardin, nakaupo si Liza sa lilim ng isang malaking puno. Masayang nagbabasa ng libro habang pinagmamasdan ang mga bagong sibol na puting rosas. Ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng takot. Siya ay isang dalagitang malaya at punong-puno ng pangarap at pagmamahal. Sa isang tahimik na tabing dagat sa Batangas, kung saan ang himig ng mga alon ay tila kumakanta ng isang malambing na kundiman, naganap ang isang simpleng seremonya. Walang mga mamahaling diamante, walang mga pekeng ngiti mula sa lipunang mapanghusga, at walang mga higanteng kamera. Nakasuot si Ana ng isang simpleng puting bestida na sumasayaw sa ihip ng hangin. Nakapaa lamang siya sa pino at mainit na buhangin, naglalakad patungo sa lalaking hindi kailanman bumitaw sa kanyang kamay kahit noong siya ay nasa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Nakatayo si Gabriel doon. Ang mga mata ay naglalaman ng 1,000 pangako ng katapatan at pag-ibig. Nang magdampi ang kanilang mga labi sa ilalim ng kulay kahel na kalangitan, naramdaman ni Ana ang isang uri ng pagmamahal na ligtas, tahimik at nagpapahilom. Sa paglubog ng araw, habang yakap siya ni Gabriel mula sa likuran, tiningnan ni Ana ang malawak na karagatan. Nahanap na ba niya ang kapayapaan? Oo, isang kapayapaang buo at hindi kailanman mabibili ng lahat ng kayamanan sa vault ng kanyang ina. Napatawad na ba niya ang mga sumira sa kanya? Oo. Natutunan niya na ang pagpapatawad ay hindi pagkalimot sa kasalanan, kundi isang desisyon na putulin ang matibay na tanikala ng puot upang makapaglakad siya ng malaya. Ang pinakamahalagang aral na iniwan ng kanyang madilim na paglalakbay ay isang mensahe na nais niyang ibulong sa bawat babaeng nakakaranas ng pighati. Ang tunay na kayamanan ng isang babae ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang pera, kundi sa tibay ng kanyang dangal. Ang paghihiganti ay nagbibigay lamang ng panandaliang kasiyahan, ngunit ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang buuing muli ang sarili at piliing magmahal matapos durugin ng mundo. Hindi tayo binibigyang kahulugan ng mga taong nanakit sa atin. Binibigyang kahulugan natin ang ating sarili sa pamamagitan ng ating pagbangon. Isang kawan ng mga puting kalapati ang malayang lumipad patungo sa maaliwalas na ulap. Sumisimbolo sa mga kaluluwang tuluyan ng pinalaya mula sa rehas ng nakaraan. Huminga ng malalim si Anastasia, hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Liza at sumandal sa dibdib ni Gabriel. Tumingin siya sa papalubog na araw na may kasiguraduhan ng isang napakagandang bukas. Ang kanyang mga mata ay may kislap na tila kumakausap sa sansinukob. Isang pangako na walang sino man ang muling makakapagpabagsak sa kanya. Tapos na ang dilim. Ako na ang liwanag.